So, good evening. Alright. So, meron tayo dito Acer laptop. So, yun. Not powering on. Alright. So, that is the very common problem of those laptop which the power button is incorporated in the keyboard. Ano? So, yan. Ah, bago ko to ginawa, tiningnan ko muna kung functional yung ibang keys. And yes, wala namang problema doon sa ibang keys. So as in totally, yung power button lang talaga yung problema niya. So nag-life hack ako. Ginawa ko na to 2 beses, 3 beses na. Pang-apat na beses na to guys. So ano yung ginawa ko? Simple lang. So kinat ko lang yung linya. Ito kasi, yan. And yan. So yung dalawang first line dito, so siya yung sa power button under keyboard. Makikita mo naman yan dito. Yan. Kita naman yan dito guys. Yan, dito. Ayan. So yan, dito. So may dalawang linya yan dyan. So hanapin mo lang, kung hindi sa kaliwa, sa kanan. Kapag sinort mo yun na nag-power on siya yun. Then, syempre, nag-iisip tayo ng mga bagay na something out of this world. Paano nga ba ito ginagawa? Paano ba ito gagawin? So, I don't know kung meron nang gumawa nito, pero sa tingin ko parang wala pa. Ako pa lang. So, this is my 4th time na ginawa ko na to. So, yung ginawa ko dito, binaklas ko yung power button. Tinanggal ko yung ano niya, connection. Then, yun, tinanggal ko tong rubber na to na nagdidiin. Yan, para sa contact kasi hindi na to magiging usable. Then, another thing, ang isa ka pong ginawa ay yung power, instead na ito na yung power button mismo, ito to. So, meron ako syempre mga power button sa cellphone. So, yan. Ito yung power button ng nung mga old cellphone na positive and negative, or I mean, para magkaroon lang sila ng contact continuity. Yan. So, sa mga old cellphone ito guys, ito yung binili ko. Ano lang yan, kaliwa kanan lang yung connection yan. Then, yun. Dalawang connection dito. Ayan, yung wire. I mean, wires. Ayan, kung napakaliit, diba? Ayan. As in, totally, tsatsagaan mo talaga siya. Iko-connect mo siya dito sa dalawang magkabilang dulo ng power button. Dalawang magkabilang dulo ng power button. Then, that's it. So, check natin. So, yan. Ginawa ko yan. Pasiguro ako syempre. Sa ilalim, merong paper tape. Pinadaan ko doon yung dalawang linya magkahiwalay. Then, plastic tape or yung transparent tape na yun nilagay ko sa ibabaw. Mabuti na yung sigurado yung trabaho para hindi ulit-ulit. Although, coated naman siya, yung niya, pero mabuti na yung kasi hindi natin alam. Pwedeng magasgasan yan, then magkaroon ng contact dito. So, kaka-problema. So, yan, pinadaan ko na lang dyan. As in totally pinag-isipan ko yan kung paano yung gawin. So, yun. Binigyan ko lang kayo ng idea, guys. So, how to check this? Check nga natin kung talagang working ito, guys. Right. So, let's have our yan. Continuity tayo, guys. Power. Yan. And pag tumunog, yan. So, ibig sabihin connected. So, ito, tingnan nga natin. Connection natin dito. Right. So, pag tumunog, okay siya, ha? Yun, di ba? Power on. O, di ba? Alright. So, this is a life hack, So, ito, kasi, actually, bibili ka ng keyboard, then, madaling masira, pabalik sa'yo, then, power button ulit yung problema. So, ganito na lang yung gawin natin. Yan. So, sa halaga ng magkano ba to? I think 2 pesos lang to 5 pesos. Yan. So, yung power button, yan guys. Yan. Sa halagang 5 pesos or 15 pesos.
I don't know, parang ang ano na nun. So yan. Then wire lang yung ano natin. So ito lang. Bili na lang kayo. Yan. Of course, soldering iron, then soldering lead, then tape. Yan. Then that's it. Ayan na. So lalagay ko na siya dito, guys. Place ko na siya dito. So parang normal din siya na power button ulit. So walang nagbago. Yan. So ginawa lang ng paraan. Alright. So life hack. Life hack. Life hack. Yan. Pero bago nyo to gawin, kung gusto nyo gayahin tong ginawa kong ito, try nyo muna. Ha? Tanggalin nyo yung power. Pwedeng i-ano nyo muna to. Halimbawa, na-found out nyo na keyboard talaga yung problema. So, i-cut nyo na. Then, ikabit nyo to. Then, try nyo yung ibang, yung ibang keys. Kung functional naman lahat, then, i-cut nyo lang to. Then, ito, gawin nyo na itong ginawa ko. Ayan. Aha. So, babalik ko na to, guys. Oh. Hindi ko na alam. Ano ba yung tinanggal ko dito? Nako. Nako, may tinanggal ako dito. Ayun. Ito, guys. Alright. So, to, balik na natin to dito. Ganyan yung ano niya. So, parang normal na lang ulit. Alright. Aha. Ayun. Diba? Then ito, pagbalik naman ito, guys. Aanayin mo lang siya ng soldering iron. Yan. Initin mo lang siya. Pag ganyan. Yan. Para yan. So, binabalik ko lang, guys, ha. Alright. Yun. Huwag naman masyadong yung pagbalik mo kasi baka mabutas na sa ilalim. So, yan. So, balik ko lang yung lahat. Cut ko muna yung video. Right, guys. Ayan, naibalik ko na yung inano ko lang siya ng soldering iron. So, ininit-init ko lang siya. Yan, ganyan. Yan. Para ma-lock in. Right, ganyan. Para ma-lock in. Alright. Okay na yan. So, hindi naman kailangan lahat ibalik sa dati. Kasi, pag nasira totally yung keyboard, so, madali na lang siyang baklasin. Ito, guys, ayan. Alright. Yun yung connection natin. Yan, ganyan lang yan. So, sunod natin dito. Ano na ba? Isa muna natin ito, guys. Alright. Ito muna. Yung plastic cover muna. Sana nga itong plastic cover na to. Ayun. Ayun. Alright. Yun. You got it right. And that's it. Then sunod dito. Ito muna tayo. Ito. So balik ko lang yung board. Medyo malabo ba?
O, pasensya na kung medyo malabo ha. Kasi alam nyo na, madilim yung gabi. Right. So yun guys, binabalik ko lang yung board. Saan na ba tayo? So dito na tayo. Kapag ganito kasi medyo complicated yung kaya dapat carefully done talaga yung pagkakagawa niya. Bawal na bawal dito magkamali. As in totally, baka magkaroon pa or maka-encounter pa na yung problema. So that's why yung pagtatrabaho niyan, so slowly but surely yung paggawa niyan guys. And that's it. Yun. Ito naman dito. So ito nandito yan. Ito ganito. Alright. And ano na ba to? What's next here? Ano pa ba yung nawawala dito? Ito, kabit na natin tong niya. Speaker. So I need tweezer. Yan. Then ito, balik na natin to. Yung sa sensor niya. I mean sa touchpad. Then ito, pwede na natin tong ikabit. Yan. Pasok na natin yan dyan. Para mas mabilis na natin ma-manipulate yung So double check lang sa microscope kung tama yung pagkakakabit. So sabi ko nga, dapat pasiguro palagi. So slowly but surely, so okay lang yung medyo mabakal yung galaw basta sigurado. And ito, alright. I think magkakaproblema ako dito. So wait lang ha. So kailangan ko itong lagyan ng tape. May tape na. Nasa ilalim na pala to. Okay, so pinadaan ko pala to sa ilalim. Okay, so iti-tape ko ulit siya dito guys. Kasi pinadaan ko siya sa ilalim. Yan. Tape ko lang to. So tape ko muna to guys. Hanggang sa makano. Buti na yung sigurado yung trabaho. So tape ko lang yung small wires. Alright guys. Alright. So yan, tinape ko na siya. Para hindi magkaroon ng contact. So, pasiguro lang lagi. So balik na natin to. Kasi we will be working on the connection of the power button into the board. Right. So ito, kahit alin naman dito, so pareho lang naman yung linya niyan. So ganyan lang gagawin natin. Yan. Ganyan lang. Then, cut na natin to. Hanggang dito lang. Yan. So may sobra pa. Then ito, yung wire, isin natin ng konti. Yung tip niya, yung dulo. Para at least mas mabilis natin siyang ma-connect. Nako. Medyo mahirap-hirap to Nasa medyo siksik sa loob yung connection niya. Okay.
medyo siksik yung sa ano. Putulin ko yung isa. Pasensya na ako, natatakpan ng kamay ko ha. Right. Then, linisin ng konti para pag umano yung ano, madali lang dumikit yung ano, magkaroon ng contact yung ano natin. Alright, ito, yung lead natin. Yun, kita pa ba? Kita pa, di ba? So, kuha tayo ng konting lead. Konting-konti lang. Yan. Ayaw dumikit. Ayaw dumikit kasi alright. Lagyan natin to. So, mas magandang ayan, ano muna yung ano, yung wire. Para mas mabilis dumikit. Alright, yan. Tapos, itaktak natin to. Yan. So, yan, medyo maliit na. Kukunin lang natin konting parte lang guys. Huwag masyadong madami. Kasi, napakaliit lang totally yung paglalagyan natin ito. Right, ito. Right. So, napakahirap naman ito guys. I don't know kung makikita ninyo yung gagawin ko. Pero ano ko lang to, so soldered ko lang ha. Soldered ko lang siya guys. Gusto ko makita niyo kung paano gawin. Yan. Ganyan lang. Oops. Parang hirap talaga. As in, totally tsatsagaan mo to guys na maikabit dito. Medyo, as in, pikiti siya. Pikiti ba? Tama ba yung term ko? Nako. Pati yung ano ko, naghihiwalay na.
Alright. Really complicated. Kasi napakaliit niya eh. Napakaliit lang na wire. Then, napakaliit ng pagkakabitan mo. So, yan. So, one down tayo. Alright. Iwas muna natin. Sunod naman yung isa. So, kuha ulit tayo ng napakaliit lang na ano. Ito, yung lead natin. Napakaliit lang. Yun, konting-konti lang. Right. Alright. Napaka-complicated dito guys. Then, yung sunod natin. Yun, I don't know kung nakikita nyo. Anyway, kinokonek ko lang naman guys. Alright. Sige nga. Okay na ba? Wala ba silang contact? So yan. Job well done tayo. Then ito naman. Lagyan ulit natin ng tape. Grabe ano. Parang yung walang available na keyboard. No? Actually sa online, yung mga keyboard sa online, medyo mabilis talaga totaling nasira. Kaya napunta ako sa mga ganitong solution. Pinsan kasi yun. Siyempre nagbabayad yung customer eh. Kaya dapat okay yung trabaho. That's it. So dapat walang connection. I mean walang siya. Okay. So mas mainam, sabi ko nga, hindi sila magkadikit. Para maiwasan yung contact. Alright. Dali na guys. Konti na lang. Konting tiyaga na lang. Mache-check natin kung working ba to. Lagyan ko lang yan ng tape. And ayun na guys. Lagyan ko na siya ng tape. Babalik ko lang yung ibang connection niya. Then tatry natin. Alright. So this time guys. Babalik ko naman yung LCD. Yan. So medyo pinapaikli ko lang yung oras. Anyway, alam niyo naman to kung paano na magbalik. So babalik ko lang yan lahat, then tatry na tayo.
Okay guys, so yan, halos 85% na ibalik ko na. So hindi ko muna binalik yung kanyang hard disk. Try muna natin ha. Ayan. So ito na siya. Then kinabit ko na yung kanyang battery. Tingnan natin kung mag power on. Power on. Ayun, nag power on agad. And that's it. Nagkaroon na ng display. And yan. So that is one way of life hack na tinatawag natin. Medyo pag-iisipan mo lang siya kung paano mo gagawin, then yun. Trial and error lang. Doon sa una talaga, as in totally medyo complicated, then napakaliit ng mga pyesa. Tingnan nyo naman yung kamay ko, yung daliri ko, napakalaki, diba? Then yun, as in totally kailangan mo lang talaga ng tweezer. Then tiyagaan mo lang. So dapat meron ka rin gamit para magawa mo itong bagay na to. So hindi naman masyadong halata, diba? Ayan. So, yung kanyang power button, ayan, diba? As in totally, power button pa din. Lang press ka natin. Okay, shutdown. Power on. Yun. Then, that's it. Bootable. No bootable device kasi wala siyang hard disk drive. So, long press to shutdown. Alright. That's it. Yan. So, sana may natutunan tayo dito sa video na to. So, thank you so much. So, please don't forget to share this video. Anyway, we are all technicians, so we have a differences in terms of doing something like this. It's up to you and how you to do it, but then at least I almost give you an idea how to solve it para hindi na kayo bumili ng ng keyboard. Then at the same time, kumbaga instead na bumili ka ng keyboard, so as technician, so parang kita na din yun eh, di ba? So in return, mas napaganda pa yung connection ng So wala nang problema. Thank you so much. Peace out guys. Good evening.